And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Blessed Wednesday afternoon po sa bawat isa po sa atin. And ako po muli nagpapasalamat sa Panginoon for another opportunity na tayo po ay muli pong magkasama-sama sa panahon po na ito. And again, magandang hapon po sa lahat po ng sumusubaybay sa ating pong programa. This is your favorite noontime show, The Baptist Lunch, and I'm Brother John Mark, your host for this afternoon. At ako po ay nagagalak na muli po tayong merong pagkakataon na makapag-aral po muli or matuto ng mga prinsipyo mula po sa salita po ng Diyos. Alam niyo po, napaka-importante po ito sa atin bilang isang kabataan. Kasi ang kabataan po ngayon ay, alam niyo, hindi natin alam kung ano ang pwedeng ibigay sa atin ng dyablo eh. At hindi natin nakikita yan not until na tayo ay not until na i-reveal yan sa atin sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Kaya para sa mga young people po, ako'y nagbibigay sa inyo ng imbitasyon, no? Sa team focus at sa team preparation. This is our program, no? Kung tayo ay naghihiwalay every Thursday, meron kami sariling program, team focus, meron kayong sariling program, team preparation. Now this time magsasama tayo and let us all grow together sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya keep tuning in and keep tuning in. Natawa kasi ako sa mga comment. Pinagsama na ni Ma'am Cecil yung IP tsaka TVL. Sa area ko po yan. Okay. At actually tama yan, no? Just comment dyan, hashtag TBL and the name of your area para makita natin na nandyan yung suporta natin sa mga programa ng simbahan. And again, young people of the Christian Bible Baptist Church at sa mga ibang taga-ibang simbahan na nanonood po ngayon, maraming salamat sa pagsubaybay nyo po sa programa po ng simbahan po na ito. And we are praying that you will be blessed this afternoon. Especially, meron po tayong magandang pag-uusapan sa hapon po na ito. Alright, last week, I hope that everybody is ready. Last week po ay natapos po natin yung ating Father's Day celebration, and I do believe na ang bawat isa po sa atin ay nag-enjoy sa ating Father's Day celebration. But before that Father's Day celebration, I don't know if you remember our topic na meron po tayong pinag-usapan all about commitment. Na pinag-usapan po natin last week that our commitment, yan po kailangan po natin seryosohin yan kasi yan po ang ating pong decision. Excuse me. Yan na po ang ating pong decision. Kaya nga po, napaka-importante po mga kabataan na tayo po ay magkaroon ng seryosong commitment. Alright? Magkaroon po tayo ng seryosong commitment. Kaya nga, doon sa nakaraan natin pinag-aralan, nakita natin doon that it is very important to take this topic seriously, kasi making decision in our life is very important. Yeah? Kaya nga, pinag-aralan natin last week that every time na tayo ay gagawa ng desisyon sa buhay natin, dapat tayo maging committed doon sa desisyon na gagawin po natin. That's what commitment is all about, brethren. It's all about being dedicated. Okay, kung naalala nyo, binigay ko po sa inyo yung meaning ng word na commitment. The word commitment, it means the quality of being dedicated. So that, yan po yung pinaka-essence ng commitment. Pag nagbitaw ka ng commitment, hindi ka pwedeng pabago-bago. Alright? Hindi ka pwede na ito yung sinabi mo noong una, and then sa susunod, iba na naman, and then sa susunod, iba na naman. Tandaan nyo po, bilang isang kabataan, dito tayo mahina. Dito tayo mahina. Mamaya, may maririnig po kayo sa akin about dyan. Dito tayo mahina eh. Doon sa commitment. Ayaw natin, ayaw natin gumawa ng isang commitment kasi the truth of the matter is, ayaw po natin yung meron tayong, yung parang merong nagko-control sa buhay po natin. Pero alam niyo po ba, sabi ko nga po sa inyo last week na
kailangan po natin magkaroon or masanay gumawa ng commitment. Kasi yan po ang magpapakita na tayo po ay nagmamature bilang isang kabataan. Sabi ko nga, hindi habang buhay 19 years old ka, hindi habang buhay 14 years old ka. Nakita mo naman from 1 years old, from 1 year old napunta ng 2, napunta ng 3, napunta ng 4. So ang edad natin ay patanda at hindi pa bata. Di ba? Kaya nga kung mapapansin nyo, young people, you should mature, you should grow. And ang isa sa mga makakatulong sa'yo para ikaw ay lumago, ikaw ay mag-mature bilang isang kabataan, is yung matuto kang gumawa ng commitment. Importante yan. Again, young people, sabi ko nga sa inyo, maaaring ang iba sa atin ay hindi sanay gumawa ng commitment, pero kailangan mo matutong gumawa ng commitment. Kaya nga, last week, kung mapapansin po ninyo last week na pinag-aralan natin na kung bakit napaka-importante ng commitment, it is because our commitment is our decision. Now, kung bakit hindi po natin pwedeng pabago-bago, kung bakit hindi po tayo pwedeng pabago-bago sa ating pong commitment, kasi yan ang decision po natin. Now, napakahalaga po na malaman po natin kung kanino po natin ibibigay unang-una ang ating pong commitment. Alright? Kaya nga po, yan po ang ating pong pag-uusapan. Yan po ang ating pong pag-uusapan sa hapon po na ito. This topic that we're going to discuss this afternoon is a very great topic because we're going to talk about where we will put our commitment. Okay? Where we will put our commitment. Of course, kapag tayo ay lahat tayo kapag tinanong ng ganyang klaseng question. Alright? Kapag tayo ay tinanong, lahat tayo isa lang ang isasagot natin. Iisa lang ang isasagot natin. Wala tayong ibang isasagot kapag tinanong where you will put your commitment first. Okay? Saan mo muna or kanino mo muna ibibigay yung commitment mo? Unang-una. Alright? Kanino muna? Of course, lahat tayo kapag tinanong ng ganyan, ang isasagot natin walang iba kundi sa Diyos. Okay? Wala tayong ibang isasagot kundi sa Diyos. Now, the next question is, paano naman tayo magiging firm sa ating commitment sa Diyos? Alright? Yan ang sunod na tanong eh. Yan ang sunod na tanong. Kapag tinanong ka, kanino mo ibibigay ang iyong commitment? Lahat tayo kapag tinanong ng ganyan, ang isasagot natin walang iba kundi sa Diyos. Sa Diyos, of course, sir, sa Diyos ko ibibigay ang aking commitment. Unang-una sa lahat, the very foundation is, sir, sa Diyos ko ibibigay ang aking commitment. Okay, the next question is, paano tayo magiging firm? Paano tayo magiging firm sa ating commitment sa Diyos? Now, importante po ito na matutunan po natin, mga kabataan, in order for us na matanggal po sa atin yung pabago-bago natin when it comes to commitment. Okay? Yung pabago-bago natin when it comes to commitment. Now, sabi ko nga sa inyo, ang susunod na tanong, now that we know na ang ating commitment ay ibibigay natin sa Diyos. The second question is, paano naman tayo magiging firm dyan? Now, para masagot ito, mga kapatid, no? Young people, please, listen carefully kasi napakaganda po nitong topic po natin. Commitment to God. Okay? Commitment to God. Now, napakaganda po ito. Now, to answer the question on how to be firm on our commitment to God, para masagot po ang katanungan na yan, it is very important to know first the foundation of commitment. Okay? Kailangan po muna nating alamin ang pundasyon ng ating commitment. The foundation of commitment is very, very, very important. Okay? The foundation of commitment is very important. Kapag hindi mo alam kung ano ang pundasyon ng iyong commitment, delikado yung commitment na yan. Medyo tagilid ang commitment na yan. Sabi nga sa colloquial na pananalita, delikado ang pinakatinatayuan ng commitment na yan. Alright? Kaya nga, para masagot yung ating katanungan on how to be firm on our commitment to God, know the foundation of commitment. Now, bakit kailangan? Bakit kailangan na alamin muna ang pundasyon ng commitment? Because the foundation of commitment is the strength of commitment.
Okay? The foundation, ulitin ko po the foundation of commitment is the strength of commitment. Ang pundasyon ng commitment ay siyang magiging kalakasan ng commitment mo. Okay? Kaya nga napaka-importante kasi alam nyo, young people, kung bakit ngayon maraming pagbago-bago sa kanilang decision is that because walang good foundation yung kanilang commitment Gumagawa sila ng isang desisyon na kung saan hindi nila alam kung para saan. Kaya nga makikita mo, okay, ganyan sa simula. Pero sa bandang dulo, wala na. Bakit? Walang pundasyon yung kanilang commitment. Kumbaga naisip lang nila, sabi nga natin sa colloquial na panalila, trip lang ba? Trip lang nilang gawin. Wala naman silang kaplano-plano. They just want to do it. So they do it. Gumawa sila ng isang decision. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi basta-basta ang paggawa ng commitment. Kasi yan na yung magiging decision mo Yan na yung tatahakin mong path of life if you make a commitment. Kaya nga, lalo't higit kapag ikaw ay nagbigay ng commitment sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ko nga po sa inyo kanina, how to be firm on our commitment to God. Now, to answer that question, ang napaka-importanting malaman po muna natin, unang-una sa lahat, is to know the foundation of the commitment. Because the foundation of commitment is the strength of commitment. Now, bakit kailangan muna natin makita ang foundation ng commitment? Ito po yan, kung bakit kailangan nating alamin yung foundation ng ating commitment. Because darating ang panahon, ikaw ay madidismaya. Darating ang panahon, ikaw ay manghihina. Darating ang panahon, ikaw ay ma-offend. Ikaw ay madidiscourage. At dahil sa mga bagay po na yan, maaari mong makalimutan yung binitawan mong commitment. Darating at darating yan sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, wala sir, ako lang malakas. No, hindi. Darating ang panahon, manghihina ka. Darating ang panahon, madidismaya ka. Darating ang panahon, ma-offend ka. Sa kaharap mo. Di ba? Darating ang panahon, madidiscourage ka. Dahil sa mga bagay na yan, maaari mong makalimutan yung binitawan mong commitment. That is why you need to know first the foundation of commitment. Upang kapag dumating sa pagkakataon na ikaw ay madidismaya, ikaw ay manghihina, ikaw ay ma-offend, ikaw ay madidiscourage, hindi ka mawawala doon sa commitment because knowing the foundation of commitment, that will serve as your strength to continue on your commitment. Kaya mga kapatid, napaka-importante po. Sabi ko nga po sa inyo, importante na alamin mo muna yung foundation ng commitment. Kasi kapag hindi mo nalaman yung foundation ng commitment mo na yan, kapag dumating ang panghihina sa buhay mo, madali kang bibitaw sa commitment na yan. Madali mong iiwanan yung commitment na yan. Kapag na-discourage ka, wala na, tapos na. Game ball na ang lahat ng commitment na pinangako mo sa Diyos. Game ball na lahat ng binitawan mong commitment sa harap ng Diyos. Kapag ikaw ay na-offend, wala na, tapos na ang lahat. Kapag ikaw ay nadismaya, meron kang inaasahan, hindi nangyari. Kapag hindi naabot kapag hindi naabot ang iyong expectation, wala na, tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Ano na ang mangyayari ngayon? Iiwanan mo na yung commitment. Now, bakit? Bakit maraming ganyang klaseng commitment ngayon? Yung napuputol. Kita mo sa una yan, di ba? Pag gumawa ng commitment, pambihira, excited yan sa una. Ay, kita mo yan, talagang gustong-gusto nilang gawin agad yung kinumit nila sa Diyos. Ito yung commitment ko sa Diyos. Magko-commit ako ng ganito sa Diyos. Pambihira, makikita mo yan, excited yan. Ay talagang full anong tawag doon, with all their effort, di ba? Talagang ibibigay nila yung effort nila diyan. Ibibigay nila yan, talagang buong-buo yan, excited yan sila gawin yung commitment. Pero nakikita mo sa bandang dulo napuputol. Minsan nga sa gitna pa lang putol na Minsan pa lang yung malakas, okay, tuloy-tuloy ka sa commitment. Pagdating sa gitna, medyo humihina. As you go on sa iyong commitment, wala na. Sa bandang dulo, pahina na. Pahina na, kumbaga,
Sa dynamic nga, minsan sa choir, sa dynamics, pag gumagawa po kami ng dynamics sa choir, palakas lagi. Magsisimula sa mahina and then palakas. Minsan sa atin, kapag gumawa tayo ng commitment, baliktad. From malakas, pahina. Di ba? Mali yun, mga young people. Dapat yan ang iiwasan natin. Now, para hindi po mangyari yan, kapag dumating sa'yo yung mga, sabihin natin, discouragements mula sa iyong family, madidismaya ka mula sa iyong mga nalaman, ma-offend ka sa mga bagay-bagay na nakita mo. Now, in order for you to still continue on your commitment, alamin mo yung foundation ng commitment mo. Kasi kapag nalaman mo yung foundation ng commitment mo, that will serve as your strength to continue on your commitment. So, as we can see, napaka-importante na malaman muna natin ang foundation. Alright? Napaka-importante na malaman muna natin ang foundation. Kaya nga, dito mga kapatid, mga young people na nakikinig po ngayon, dito makikita natin, in order for us to be firm on our commitment to God, kailangan muna natin makita yung foundation ng commitment natin sa Diyos. Okay? Kailangan muna natin makita yung foundation ng commitment natin sa Diyos. Okay? Kaya nga in the book of Psalms, okay? In the book of Psalms, alright, babasahin natin. In the book of Psalms, chapter number 116, if you can open your Bibles, alam ko naglalunch yung iba sa inyo, pero wala namang problema kung hindi po ninyo bubuksan. Okay? Now, in the book of Psalms, okay, nagbukas na tayo ng Bible. In the book of Psalms, chapter 116, in verse number 12, meron po ditong magandang sinasabi si King David. Okay, sabi po dito ng Bible, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Alright, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Now, napakaganda po ito na passage mula po dito sa book of Psalms na kung saan makikita po natin dito yung sinasabi po nating foundation of our commitment. Opo, makikita po natin yan. Kaya nga po dito, first things first, na dapat po natin makita, mga young people, as we understand, okay? First things first na dapat po natin makita dito, mga young people, as we understand the verse, makikita po natin dito that King David push himself to render things to God in return sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya. Okay, makikita natin, sabi ni David, "What shall I render unto the Lord?" Now, the meaning of the word render means return, in return sa lahat ng ginawa. "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Okay? Now, dito makikita po natin that King David pushes to render things to God in return sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya. So as we study it, makikita natin na naging foundation ni King David to render things to God is yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa kanya. Okay? Now, if you will, the verse is very simple. Anong nag-push kay King David para sabihin niya at magkaroon siya ng katanungan sa kanyang sarili na sasabihin niya, ano ang pwede kong maibigay sa Diyos sa lahat ng ginawa niya para sa akin? Now, makikita nyo dito, mga young people, that King David himself ay nag-isip kung ano ang pwede niyang gawin. Okay? In return sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya. And I do believe that when King David said na siya ay magre-render ng mga bagay sa Diyos, that is his commitment. Okay, so nakita nyo po, yung naging foundation ng pag-render ni King David ng mga bagay sa Diyos ay yung ginawa ng Diyos para sa kanya. Kaya nga makikita nyo, all throughout King David's life, sumablay man siya, pero still hindi siya nawala doon sa commitment niya. Ano yung commitment niya? Na siya ay magiging malapit sa Diyos. Siya ay papapurihan niya lagi ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa buhay niya. So as you study the life of King David, hindi siya nawala doon sa kanyang commitment.
Bagamat nakita natin sa storya ni King David na bumagsak siya. Di ba? Bumagsak siya sa isang kasalanan. Pero muli siyang nakabalik. Bakit po? Bakit muli siya nakabalik? Kasi nga, mahalaga na alam ni King David yung pinaka-foundation ng kanyang commitment. Kaya nga, nung sinabi niya po dito that what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me, when He render things to God, and sabi ko nga po sa inyo, kung ano man yung nirender niya sa Diyos, ako'y naniniwala na yun yung commitment niya sa Diyos. Kaya nga, hindi siya nawala doon. Bakit? Anong naging foundation? Yung ginawa ng Diyos para sa kanya. Iniisip yan lahat ni King David, kung mawawala ako sa commitment ko sa Diyos, nakakahiya naman ata. 'Di ba? Nakakahiya naman ata sa Diyos. Kung itong binitawan kong commitment, konting problema lang, i-give up ko na, mukhang nakakahiya naman ata sa Diyos. Kaya nga po, makikita po natin dito, as we study the verse, dito makikita po natin na ang naging foundation ni King David to render things to God is yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa kanya. Now, take note of this, young people. Take note of this. Every time that we make a commitment to God, the foundation of it should be those things na ginawa sa atin ng Diyos. Alright? Ulitin ko po. Every time that we make a commitment to God, the foundation of it should be those things na ginawa sa atin ng Diyos. Hindi mo kasi ma-i-deny yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Maaari sa tao, pwede mo pang i-deny yung ginawa ng tao para sa iyo. Pero yung ginawa ng Diyos para sa buhay mo, hindi mo madi-deny yan. Hindi mo madi-deny yan kahit kailan. Kaya nga, kung ang iyong commitment sa Diyos ay nakabase lang sa ang foundation mo ay dahil lang sa ginawa ng tao para sa iyo, madaling masira yan. Pero kung ang foundation ng iyong commitment sa Diyos ay hindi lang basta doon sa nakita mo, hindi lang basta doon sa narinig mo, kundi doon sa naranasan mo na ginawa sa iyo ng Diyos, magandang foundation yan. Magandang foundation ng commitment mo yan sa Diyos kasi yan na yung magiging lakas mo eh. Kaya nga kapag dumating ang trials, kapag dumating ang problems, kapag dumating ang discouragement sa iyo, hindi ka mawawala sa commitment mo. Hindi ka mawawala. Bakit po? Bakit hindi tayo mawawala sa commitment natin? Kasi yung foundation natin as a young people, yung foundation ng ating commitment sa Diyos is yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya nga young people, again, I would like to say this again as a reminder sa bawat isa po sa atin. From the team focus and from the team preparation. Okay? Kaya nga po, importante na matandaan po natin ito. That every time we make a commitment to God, let us make sure that the foundation of it should be those things na ginawa ng Diyos para sa buhay mo. Ikaw mismo, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nakaharap ngayon sa cellphone habang kumakain ng pananghalian. Okay? Narinig mo yung sinabi ko bilang isang kabataan, tandaan mo yan. Every time nagagawa ka ng commitment sa Diyos, dapat ang maging foundation yan is yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Bakit? Kasi yan yung magiging lakas mo. Yan yung magiging strength mo. Again, sabi ko nga po sa inyo, the foundation of commitment is the strength of commitment. Alright? The foundation of commitment is the strength of commitment. Okay, nagbigay ka ng commitment sa Diyos. Anong foundation yan? Okay, nagbitaw ka ng commitment sa Diyos. Anong foundation yan? Paano kapag dumating yung discouragement? Malakas pa rin kaya yung commitment na yan? Di ba? Importante yan, young people. Alright? Importante yan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, that every time nagagawa ka ng commitment, the foundation of it should be those things na ginawa ng Diyos para sa iyo. Upang hindi natin madaling iwanan yung commitment natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, onting problema lang, wala na, tapos na ang lahat. Onting discouragement lang, wala na, tapos na ang lahat. Makarinig ka lang ng isang bagay, wala na, tapos na ang lahat. Now, in order for you to grow on that commitment and to upang ikaw ay makakuha ng strength diyan sa commitment na yan, check mo yung foundation yan. Anong foundation yung commitment na yan? Nagbitaw ka ba ng commitment dahil sa sinabi ng ganitong tao? Sinabi ng ganitong tao? Sinabi ni ganito? Sinabi ni ganyan? Now, check mo yung foundation. Saan nakasalalay yung commitment na yan? Tingnan nyo, young people.
I think all of us naman dito, I think lahat naman tayo ay merong ministry na ginagawa sa church. Now, bakit minsan madali nating iwanan yung ministry na ginagawa natin sa church bilang isang kabataan na nag-i-involve sa simbahan? Bakit? Kasi nga, mali yung foundation ng commitment natin Kaya nga, every time that you make a commitment, make sure the foundation of it ay kayang sandalan kayang mong sandalan kapag dumating ang problema sa buhay mo. Hindi naman natin may iwasan yan Darating at darating yan. Discouragement, madidismaya ka, ma-offend ka, given yan. Mangyayari at mangyayari yan sa buhay natin. Now, kung mangyayari at mangyayari yan, pwedeng mangyari yan, pero pwede rin hindi ka maapektuhan. Bayaan mo yan. Pag dumating yan, pwedeng dumaan yan. Dadaan lang yan. Pag dumaan yan, hindi ka maapektuhan. Bakit? Tuloy-tuloy ka pa rin sa commitment mo. Bakit? Strong Maganda yung foundation ng commitment mo. At mula dun sa foundation ng commitment mo, nakakuha ka ng strength. Nakakuha ka ngayon ng strength. Now, kung pag dumating ang panghihina, kapag dumating ang ikaw ay ma-offend, kapag dumating ang ganito, wala kang problema. Hahayaan mo lumampas yan. Bakit? Wala. Yung foundation ng commitment mo, malakas Malakas. Kaya nga, kailangan po natin itong malaman that every time that we make a commitment, the foundation of it should be those things na ginawa sa atin ng Diyos upang hindi po natin madaling iwanan. Because we all know that God, this is the truth, brethren, kung bakit kailangan natin maging foundation yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Because we all know that God didn't turn back sa atin. Hindi siya tumalikod sa atin. Turn His back on us. God didn't turn His back on us. Imagine niyo yung commitment na binitawan ng Diyos para sa atin. Yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin, yun na lang ibigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ako naman ay naniniwala na alam niya kung ano mangyayari sa kanyang bugtong na anak. Kung alam niya yung mangyayari, pwede niyang, wag ka dyan. Hindi naman pala maganda, hindi naman pala maayos yung kakahinatnan mo dyan. Dito ka na lang, balik ka na lang dito. Pero nakita niyo po, hindi tayo tinalikuran ng Diyos. Nung tayo ay nagkasala, this is the very foundation Nung tayo ay nagkasala, akalain nyo, inilagay tayo sa isang lugar na kung saan nandun na ang lahat. Wala ka nang hahanapin ba? The Garden of Eden. Nandun na, pinrovide na lahat ng Diyos. Pero still, ang tao ay nagkasala pa rin. Okay? Ang tao ay nagkasala pa rin. Pero makikita nyo po, God didn't turn His back sa tao. Tao ang gumawa ng dahilan para tayo ay mapalayo sa Diyos. Pero, Diyos ang gumawa ng dahilan para muli tayong ma-reconcile sa Kanya. So makikita nyo po mga kapatid, hindi tayo tinalikuran ng Diyos. Na sinabi niya sa kanyang creation, mahalaga ang tao sa kanya, precious ang tao sa kanya. Kaya pinatunayan niya yon na hindi niya tayo iniwan nung nagkasala. Kaya nga, sabi nga, lagi na natin naririnig, despite of our unfaithfulness, God is still faithful sa atin. Now, in return, sabi ni King David, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Be firm on your commitment. Yan na yung pinakamagiging balik natin, young people, sa Diyos. Na maging maayos tayo, maging firm tayo sa ating commitment sa Diyos, sa binitawan nating commitment sa Diyos. Now, paano ka magiging firm dyan? Isipin mo na lang yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo, ano yung mga bagay na yun? Marami yun. Ako naniniwala na kahit isulat nyo, hindi magkakasya ang isang papel dyan. Baka maging diary mo pa yan. Di ba? Ano-anong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Yan ang gawin mong foundation ng iyong commitment. Huwag kang magre-rely sa ginagawa ng tao. Huwag kang magdidepend. Ito, young people, tandaan ninyo. Young people, please, listen carefully. Huwag kayong gagawa ng isang commitment dahil sa sinabi ng kaibigan ninyo. Huwag kayong gagawa ng isang commitment dahil sa sinabi ng isang ganito, at na-touch ang emotion ninyo. Kapag na-touch ang emotion ninyo at bigla kayong gumawa ng commitment, nako, sasabihin ko sa inyo, young people, tagilid ang commitment na yan. Sa una lang yan, emotion lang yan, panlabas lang yan. Pero the truth of the matter is, hindi naabot talaga yung pangangailangan mo kung bakit ka gumawa ng commitment.
Kaya nga, kapag dumating na ang problema, iiwanan mo na. Bakit? Anong foundation ng commitment mo? Emotion. You see, kung gaano ka-importante, young people, ang pagbitaw ng commitment sa Diyos, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Kaya nga, this is very important na to take note because kapag tayo, young people, makinig, this is very important to take note kasi kapag tayo ay nasanay na committed tayo sa Diyos, automatic, ikaw ay magiging committed sa tao. Okay? Again, young people, kapag tayo ay nasanay na maging committed sa Diyos, unang-una sa lahat, kapag tayo ay nasanay na maging committed sa Diyos, magiging committed tayo sa tao. Bakit? Kasi po, mga kapatid, ang ating ginagamot po dito, okay? Ang ating ginagamot natin dito, mga young people, is yung ating pag-uugali na kung saan hindi tayo tumatagal sa mga commitment na binibitawan natin. Sinabi ko na po yan sa inyo kanina. Hindi tayo tumatagal sa commitment na binibitawan po natin eh. 'Di ba? Kaya nga, iyan ang ginagamot po natin dito. Know the foundation, just like King David. Sabi ni King David, okay, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? In return, ano yung pwede kong ibalik sa Diyos sa lahat ng ginawa niya para sa akin? Tingnan niyo po, noong si David ay nag-isip ng mga gagawin niya in return sa lahat ng kanyang ginawa, anong naging foundation niya? Yung sinabi ba ni ganito? Yung sinabi ba ng ganitong tao? Yung sinabi ba ng mga kasama? No, hindi po. Ang naging foundation niya is yung ginawa ng Diyos para sa kanya. Now, bakit po importante yan? Kasi ang ginagamot natin dito, young people, is yung ating pag-uugali na kung saan hindi tayo tumatagal sa mga commitment na binibitawan natin, especially sa Diyos. Kaya nga, makikita natin, ang sakit ng kabataan ngayon is lack of consistency in commitment. Yan ang sakit ng kabataan po ngayon. Yan ang sakit nating mga kabataan ngayon. Lack of consistency. Saan? Sa commitment. Kaya nga makikita natin, makikita ka ng mga teenagers na sa una maayos, pero sa dulo, hindi na. Sa una, makikita mo, active na active. Pero sa bandang dulo, hindi na. Makakakita ka ng young adults, let's say yung teenagers, team focus, young adults, team preparation. Makakakita ka ng mga young adults na nasa team preparation. Sa una, okay. Kita mo yun, okay. Sa bandang dulo, wala na. Maganda, mag-i-amen yan sa mga programs natin. Matutuwa tayo, babasahin natin yung comment nila. Pero bakit bandang sa dulo? Teka lang. Mukhang sumalungat na ata si ganito. Sumalungat na ata ang ganito. You see, bakit? Ano pong nangyayari? Lack of consistency sa commitment. Yan po, kasi bakit po nangyayari yan? Kasi nga po, hindi po natin nakikita yung kahalagahan noong foundation ng ating commitment. Tingnan niyo po si David. Bumagsak si David eh. Bumagsak po si King David. Bagamat siya ay tinawag that he is a man after God's own heart. Now, bakit po siya natawag na ganun? Because of his consistency sa kanyang commitment. Bumagsak man siya, pero yung kanyang pagbagsak ay hindi naging hadlang para hindi niya ipagpatuloy yung commitment niya. Now, maaring sa mga young people po ngayon, maaring nag-commit na kayo dati. Meron na kayong binitawang commitment dati. Nawala kayo sa commitment nyo. You can still get back sa inyong commitment. Bakit? Gawin mong foundation. Maaring dyan ka nagkamali. Maaring dyan tayo nagkamali. Kung bakit hindi tayo consistent sa commitment natin sa Diyos. Maaring doon tayo nagkamali. Check natin kung ano yung naging foundation ng commitment natin. Imagine sa lahat ng pagkukulang ni David sa Diyos. Isa lang naman yung nababasa nating kasalanan ni David na sikat-sikat. Na sikat, di ba? Kaya nga po, sa lahat ng yan, hindi yan naging hadlang para siya ay magpatuloy sa kanyang commitment. Muli siyang bumalik, muli siyang bumangon. Bakit? Alam niya kung ano yung foundation ng commitment niya. Kaya nga, nung bumalik siya, still, ang title na binigay pa rin sa kanya ng Diyos, he is a man after God's own heart. Bakit po? Because nagpatuloy siya sa commitment niya no matter what happens. Bakit nangyari yon? Because of the foundation of his commitment. Yan yung naging strength niya.
Yung foundation ng commitment niya, yan yung naging strength ng commitment niya. Kaya nga, young people, para magamot natin yung lack of consistency natin sa ating commitment, alamin natin kung ano yung foundation ng ating commitment. Nakikita mo yan. Sa umpisa, maayos. Sa bandang dulo, sa gitna. Sabi ko nga sa inyo, sa gitna pa lang, hindi na eh. Makikita mo yan. Lalo na nung umpisang from the very first start pa lang na inassign siya mag-Bible reading. Inassign siya manalangin. Makikita mo yan. Tuntua yan. Maaga yan. Ang schedule niya, anong schedule mo, Sir Ponching, ng Bible reading? 7:30. Kita mo yung 5 o'clock pa lang, naliligo na yan. Excited dyan eh. Excited dyan. Pag unang assign mo yan, 7:30 ang Bible reading. Ang prayer, sabihin natin 8 o'clock. Kita mo yan, pambira, alas 6 pa lang. Okay na yan. Goods na yan. Nag-aantay na lang ng oras yan. Ganyan yan sa una. Marami tayong makikitang ganyan sa una. Pero pagdating sa gitna, teka lang. Bakit medyo tumatagilid na tayo sa ating commitment bilang isang kabataan? Kasi nga po, yun po yung sakit natin. Because the problem is our consistency in our commitment. Kaya nga, it is very important, brethren. Young people, it is very important to take note first kung ano ang iyong foundation ng commitment sa Diyos. Young people, makinig na maigi. Kung maisusulat nyo po ito, maganda. Kapag mali ang foundation ng iyong commitment, walang lakas yan. Famous example, very familiar example. Kapag ang building, tinayo mo, kapag ang isang building walang maayos na pundasyon, asahan mo kapag merong earthquake, kapag merong lindol na darating, kapag merong bagyo na darating, giba yang building na yan. Giba yang building na yan. Kapag mayroon dumating na hindi inaasahang pangyayari, hindi inaasahang panahon, masamang panahon, believe me, giba yung building na yan. Katulad ng example po, kagabi lang to nangyari. Nasa Agoncillo building kami kahapon. Nakakita si pastor ng crack doon sa tiles. Sabi niya sa amin ni Sir Noel, alam mo Brad kung bakit may crack yan? Kasi yung lupa dito malambot. Bakit? Walang lakas ngayon. Bakit? Sa malambot siya nakatayo eh. Now, imagine niyo kung yung commitment na yan, mali ang foundation, asahan mo. Asahan mo, one click lang yan. Pak! Pagkatapos yan, wala ka na sa commitment mo. You will find out na una, pagtingin mo sa salamin, naka-long sleeve ka, nakabihis ka, kung ikaw babae, naka-dress ka, naka-Sunday dress ka, maayos ang damit mo, sa lalaki, naka-gel ka, naka-barong ka, naka-long sleeve ka. Kapag mahina ang foundation ng iyong commitment sa Diyos, sa susunod na harap mo sa salamin, iba na ang iyong kasuotan. Iba na ang iyong itsura. Bakit? Kapag mali ang foundation ng commitment mo, walang lakas yan. Walang lakas yung commitment na yan. Kaya nga po, makikita po natin dito, kapag dumating tayo sa panghihina, madali nang bumitaw sa ating commitment. Bakit? Kasi nga po, wala eh. Mahina na yung foundation. Mahina na yung foundation ng ating commitment. Hindi yung, sabi ko nga po sa inyo, tatandaan nyo yung una kong sinabi kanina. Okay, huwag kayong mawawala doon. The foundation of commitment is the strength of commitment. Mahalaga yun. Huwag yung tatanggalin sa isip nyo po yun. Para makita po ninyo itong kahalagahan po dito. The foundation of your commitment is the strength of your commitment. Okay, check mo. Seryoso ka naman sa commitment. Sabi mo, sir, seryoso naman ako sa commitment ko. Payak-iyak pa ako dun. Payak-iyak pa nga ako nung nagbitaw ako ng commitment. Yeah, madali lang naman umiyak eh. Madali lang umiyak. Lalo na kapag maraming tao. Madali lang umiyak. Madali lang umiyak. Pero, yang kayang pag-iyak mo sa commitment mo na yan, kamusta kaya ang foundation yan? Baka nagsayang ka lang ng luha dyan. Di ba? Marami ng ganyan na nangyari. Tingnan niyo po again, ito, yung verse natin ginamit, napakaganda po. Pag-aralan po ninyo, yung ating verse na ginamit. Ano nag-push kay King David na mag-render? Ano yung naging foundation ni King David
na mag-render siya ng mga bagay para sa Diyos. Yung ginawa ng Diyos para sa kanya. Kaya nga, kahit sabi nga natin sa colloquial na pananalita, kahit nagka-blentong blektad ang buhay ni King David, nanatili pa rin siya sa commitment niya. Makikita mo at the end of his book, makikita mo na ang laman pa rin ay pasasalamat at papuri sa Diyos. Bakit po? Kasi nga, yun yung commitment niya eh. Na kahit anong mangyari, still, papupurihin niya pa rin at itataas niya pa rin ang pangalan ng Diyos. Kaya nga, ano nangyari ngayon? The title, he is a man after God's own heart. Now, pwedeng mangyari sa atin yan. Pwedeng mangyari na kahit anong mangyari po sa buhay po natin, pwedeng mangyari na hindi tayo madaling bumitaw sa ating commitment sa Diyos. Tandaan nyo, ang pinag-aaralan po natin is where we will put our commitment. Kapag tinanong ko kayo, o ikaw kabataan na nakikinig ngayon, kapag tinanong kita, saan mo ilalagay ang iyong commitment? Kanino mo ibibigay ang iyong commitment? Iisa lang ang sagot natin. Sir, of course, sa Diyos. Of course, sa Diyos. Sa Diyos ko, sabi nga nung, ang tawag doon? Memes, wedding. Di ba? Ibibigay natin sa Diyos. Yan ang sagot natin. Yan ang sagot natin kapag tinanong tayo, kanino mo ibibigay yung commitment mo? Sir, sa Diyos. Sir, sa Diyos. Ganito po, sir, sa Diyos. Okay, sa Diyos. Kung sa Diyos, paano ka ngayon mapapanatiling malakas dyan sa commitment mo? How will you, paano ka magiging firm? Okay? Paano ka magiging firm sa commitment mo sa Diyos? Know the foundation of your commitment sa Diyos. Alamin mo, sabi ko nga sa inyo, kapag mali, young people makinig, kapag mali ang commitment, kapag mali ang foundation ng commitment mo sa Diyos, walang kalakas-lakas yan. Walang lakas yan. Isang ihip lang dyan ng Diablo, giba yang commitment na yan. Isang padala lang sa iyo ng Diablo ng panghihina, pagdidismaya, pag-o-offend, pagdidiscourage sa iyo ng Diablo, giba yang commitment na yan. Kaya nga, maraming young people ngayon ang ayaw gumawa ng commitment. Bakit? Kasi ang gusto lang nila, magsalita lang, ito ang gusto kong gawin sa buhay ko. Okay, tandaan mo, your commitment is your decision. Yan na yung magiging decision mo. Kaya nga, kailangan mo maging matibay sa commitment na yan. Kaya hindi basta gawa lang ng gawa ng commitment, young people. Dapat masanay tayo. Ito, young people, tandaan natin. Tandaan nyo, yung sinabi ko po kanina, patanda tayo. Kung ikaw ay nasa team focus, papunta ka ng team preparation. At kung ikaw ay team preparation, papunta ka sa pagpapamilya. Hindi ka team focus, papunta ka sa junior church. At junior church, papunta ka sa Sunday school. Hindi po ganon. Team preparation, hindi ka team preparation bukas, hindi ka team preparation ngayong taon, at next year sa birthday mo, team focus ka ulit. At sa susunod na birthday mo, juniors ka na ulit. At sa susunod, Sunday school. At sa susunod, estudyante ka na ni Ma'am Maisel. Nursery. Hindi ka doon papunta. Lahat tayo papunta sa pagpapamilya. Papunta tayo sa Baptist lunch every Tuesday and Friday. Next thing you will know, kasama ka na dun sa topic ng Baptist lunch every Tuesday, every Friday. Bakit? Ano nang pinag-uusapan doon? Family. Kaya nga ngayon pa lang, young people, ngayon pa lang, imagine, kapag hindi natin ito natutunan, habang tayo ay nasa stage na kung saan kailangan talaga natin ito matutunan. I'm talking about our being young, okay? Teenagers, being in team focus and being in a team preparation. Now, imagine kapag ngayon pa lang, hindi mo natutunan ito na ikaw ay maging firm sa commitment mo at hindi mo makita yung kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na foundation sa iyong commitment. Kapag hindi mo natutunan yan, imagine kapag dumating ang pagkakataon na tayo ay papasok na sa pagpapamilya, baka konting problema lang, magkalimutan na kayo ng commitment na binitawan mo sa altar. Diba? You see? You see, young people? Diba? Pabitaw-bitaw ka ba dyan sa hirap at ginhawa? Diba? In sickness and in health. Till death do us part.
Paiyak-iyak ka pa dyan. Paiyak-iyak ka pa sa altar. Baka konting problema lang. Dahil nga, noong young people ka pa, nakakarinig ka na ng gantong klaseng programa. Hindi mo sineryoso ngayon. Kaya nga, nung nangyari na, konting problema, meron ka ng pamilya, wala na. Bumitaw na ngayon. Nagkalimutan na ng mga pangako sa altar. Kinalimutan na yung mga commitment. Sa hirap at ginhawa, noong nakaranas ng ginhawa, okay pa. Nung nakaranas na ng hirap, bala ka na. Diba? You see that, young people? Kaya nga importante, na ngayon pa lang matuto ka ng gumawa ng commitment. Ngayon pa lang matuto ka na alamin mo yung commitment, alamin mo yung foundation ng iyong commitment. Check! I-check mo. Okay, meron po akong commitment. Hindi ko na kayo tatanungin isa-isa. Marami kayo dito nanonood eh. Halimbawa, okay, sinong may commitment sa inyo? Magtaas na lang kayo dyan ng kamay sa inyong tahanan. Sino may commitment? Okay, nagtaas. Okay. Sige, may commitment kayo. Check the foundation of your commitment to God. Sinong may commitment sa inyo sa Diyos? Maaaring mag-comment kayo dyan, Sir, ako po, Sir, ako po, Sir, ako po. Okay. Check the foundation of your commitment to God. Bakit? Kapag nakita mo yung foundation ng commitment mo sa Diyos is yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo, magandang commitment yan. Okay? See, that's how important it is. That's how important it is. Now, young people, take note of this. Again, uulitin ko po yung sinabi ko kanina. Kailangan na maging foundation mo sa iyong commitment sa Diyos is yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Bakit? Kapag hindi nangyari yan, a commitment, young people, if you can write this down, mas maganda. Kung saan nyo man to ilalagay, kasi sabi ko nga sa inyo, dito tayo mahina sa commitment, sa paggawa ng commitment. Ayaw natin ng ganito, young people, pero kailangan natin ito. Now, isulat nyo ito doon sa lagi nyo makikita. Okay? Para every time nagagawa kayo ng commitment, malalaman ninyo kapag nabasa nyo ito. A commitment with a wrong foundation is a powerless commitment. Okay, ulitin ko po. A commitment with a wrong foundation is a powerless commitment. Kaya nga, kung gagawa ka na lang ng commitment, make sure the foundation of it will be the strength of your commitment. Now, para maging strength. Okay, para maging strength sa commitment mo. Okay? Para magkaroon ka ng kalakasan na magpatuloy sa commitment mo, alamin mo yung foundation. Kapag mali ang foundation yan, powerless yan. Walang lakas yan. Kahit gaano pa kaganda ang isang building, kahit gastusan mo pa yan ng sobrang pagkamahal-mahal, kapag mali ang foundation yan, giba yung building na yan. Konting tulak lang, baka kaya pang itulak ng bata yan eh. Di ba? Kaya ganun yan mga kapatid. Ganun yan young people. A commitment with a wrong foundation is a powerless commitment. Isulat nyo po yan, young people. Para every time na kayo ay gagawa ng commitment, mache-check nyo, okay, narinig ko to sa Baptist Lunch. Narinig ko na kailangan magkaroon ka ng maayos na foundation sa iyong commitment sa Diyos. Okay, gagawa ko ng commitment. Nabasa mo ngayon yan. A commitment with a wrong foundation is a powerless commitment. Aware ka ngayon. Aware ka ngayon, anong klaseng commitment ang gagawin ko? Anong foundation ng commitment na ito? Ito ba ang foundation ba ng commitment na ito is yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa akin? Kung hindi, evaluate mo ulit. Reevaluate. Okay? Tingnan mo ulit, pag-aralan mo ulit. Okay? Baka gagawa ko ng commitment, na-excite lang ako. Huwag kang ma-excite, huwag kang magmadali sa paggawa ng commitment. Okay? It takes time. Na sabihin mo, ito yung commitment ko, Panginoon, tulungan niyo po ko, o Diyos, tulungan niyo po ko sa commitment no. Kasi ayoko, nagagawa ko ng commitment, and later on, kapag meron nangyari sa buhay ko, iiwanan ko yung commitment ko. Pangit po na pag-uugali yan, young people. Hindi magandang pag-uugali yan. Okay? Kaya nga, put this in your mind that a commitment with a wrong foundation is a powerless commitment. Prayerfully, we will take this topic seriously, mga kapatid. Young people, lalo na sa young people, let us take this topic seriously kasi because our next topic will be,
Naku, latang drum. Yan! Okay. Our next topic will be, what are the things that we should commit to God? Okay, yun. Matinding drum roll yun. May nalaglag sa kusina. Oh. What are the things that we should commit to God? Ngayon, pinag-aralan natin. Commitment to God is very important. Yung pagkakaroon ng maayos na foundation. Now, alam natin ngayon na na dapat yung foundation natin is yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Now, susunod natin pag-aaralan is ano naman yung mga bagay na i-commit natin sa Diyos. But prayerfully, kaya nga sabi ko sa inyo, prayerfully, we will take this topic, itong napag-aralan natin, seriously. Alright? At ako naniniwala na dyan po muna tayo, mga kapatid. Dyan muna tayo magtatapos. At ako'y naniniwala na kayo ay meron pong natutunan sa ating pong mga discussion, sa discussion natin na napag-aralan po ngayong hapon po na ito. Ako naniniwala, marami ako nakikita na young people dito na nagko-comment at maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay and keep tuning in, young people, because the program of the church will guide your life by the grace of God. Okay, itong mga programa na ito, imagine niyo kung walang programa na ito, ano kaya ang ginagawa mo ngayon? Alam mo, nakakalungkot man isipin, no? Sa mga head ng mga ano natin, sa team preparation kay Sir Antonio, sa team focus kay Sir Jao, nakakalungkot man isipin, no, mga sirs, na hindi natin makikita yung ibang ano, yung hindi natin nakikita yung mga ibang kasamahan nating young people. Kung iisipin natin, ano kaya ang ginagawa nila ngayon, no? Ano kaya ang ginagawa nila ngayon? Kaya napakaganda po yan. Maganda po yung sinabi ng ating mahal na pastor po dito. Sabi po ng ating mahal na pastor, this is great, brethren. Let's start raising a strong, godly, committed children. Sabi niya po dito, let's start raising a strong, godly, committed children. Kaya maganda po yan, mga kapatid. Maganda po, natandaan po natin yung mga natututunan po natin dito po sa mga programa ng ating pong simbahan. Alright? So sa ating pong pagtatapos, of course, hindi tayo mag-end nang hindi po tayo nagbibigay-pugay para po sa ating pong mga frontliners. Alam nyo, itong mga frontliners na ito, they are doing their best. They are focusing dyan sa kanilang ginagawa para sa atin, no? Para sa atin na mapag-ingatan tayo at hindi na tayo yung maging frontline ng nasasalo ng kung ano man yung mga nandyan sa paligid. Kaya po, mga kapatid, kung ito man ay ginagawa nila para sa atin, karapat dapat natin po silang i-honor sa mga ginagawa po nila. Kaya before we end this program this afternoon, here's a song para po sa ating mga frontliners. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authority to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men, men full of compassion, who laugh and love and cry, men who face eternity and aren't afraid to die, men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict, whose life has been renewed.
He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open, and he wants you to come in. He just needs a few good men, men full of compassion, who laugh and love and cry, men who face eternity and aren't afraid to die, men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men, men full of Alright mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po na nagsubaybay sa programa po ito ngayong hapon po nito. See you at our midweek service this afternoon at 5:30. At magkita-kita po tayo via Google Meet and via Facebook Live. At let us invite more first-time visitors and encourage natin sila na mag-tune in sa bawat programa. In behalf of our director, Pastor Hill Lorena, and the producer of the show, and lahat po ng Baptist Lunch staff, the cameraman, and the audio man, and our director po doon sa laptop. Maraming salamat po. Stay safe. Thank you, and God bless us all.